We have a lame duck president. A storm in the teacup, magkakawatak-watak daw ang bayan, walang makikinabang. It is not an important issue. It will only divide the nation. Oh, sinundan ba siya ng kamera? Ang timano, pag-submit ng 1, 2, 3, at possibly 4. Dapat ibasura yan ng kamera. Hindi raw. Binabalidate daw nila at bine-verify. Wala na hong sumusunod sa ating Pangulo. Yan ang nakakatakot na unang katotohanan na nangyayari ngayon na walang nagdi-discuss, walang naglalakas loob na marami nang nangyayari sa loob mula noong Pebrero 2, 2023 sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, sa ating Speaker of the House, at ngayon kakuntsaba na ang Senate President. By mere force, ipipwersa nila yan. Samantalang ang head of state, ang head of government, the President of the Philippines, the Chief Executive, the Commander-in-Chief has already said, stop it! Pero walang sumusunod. Malawak ang INC Peace Rally at kasama nga ng iba't iba pang mga grupo. Nagpapakita ho ba nito na marami ang hindi pabor sa impeachment ni VP Sara? Sa kabila nga, noong labas na survey na nasa 40 o mahigit 40% yung nagsasabing sila isang ayon sa impeachment ni VP Sara. Yung survey na yan yung survey na yan luto yan Ha? 41%? Ha? Hindi ako naniniwala dyan 41%? Yan ay kagagawa ng isang organisasyon sa aking sources. Yan ay kagagawa ng isang organisasyon na walang magawang mabuti mula noong Pebrero 2, 2023. Maaaring hindi ko pangalanan yan. Pero yan ay walang walang mabuting intention yan. Yan ay galing sa isang ahenteng organisasyon ng Center for Strategic and International Studies na mula sa Washington, D.C. at namamayanin dito sa ating bansa sa pamamagitan ng Stratbase, Albert de Rosario Institute, na walang intensyon kundi ay ang nasa likod ng ating screen ngayon na tayo ay gawing isang Ukraine, isang Afghanistan at isang Iraq sa pagdating ng mga US military dito sa ating bansa. Alam nyo, napakalawak nitong ating problema. Let us not simplify it, no? Dahil kung titignan nyo yung tatlong ifinahil na kaso, wala naman doon. Puro chismis nga Anong krimen ang ginawa ng ating Pangulo? Alam naman ang ating Pangulo. Wala naman Pero ito, ilang buwan nilang ginurgol sa Quacom, sa mababang kapulungan. Ilang buwan nilang niluto ito para ipakita na masamang tao ang ating pangalawang Pangulo. At lahat nakasentro doon sa confidential fund. Kung si Sara Duterte ay kailangan i-impeach dahil sa confidential fund, mas lalong dapat unahin i-impeach ang ating Pangulo dahil ang confidential fund na yan ay galing kay Ferdinand Marcos Jr. in violation of the Constitution na naglagay siya ng pondo sa Vice Presidente, hindi in augmentation of a present appropriation, but a new appropriation. Diyan ho nagsimula yung paglabag sa Konstitusyon na hindi dapat magtalaga ng appropriation saan man ang Pangulo na doon ay walang pinagsisimulang pondo.
At marami pong area ng ating budgeting process, lalo na noong 2023 para sa budget ng 2024, na tayo ay nagtalaga ng budget ng mga ayuda from the thin air. Wala sa bill ng Kamara, wala sa bill ng Senado, pero abracadabra, biglang sumulpot sa bicameral committee ni Railroad. Yan po ang bago pa man pag-usapan ng 2025, nangyari na po yan last year sa 2024. At pati mga chismis, karamihan ay chismis na pinagbasihan laban kay Inday Sara na mga krimen di umano na nangyari bago pa man ang kanyang terminal. Aba, talabisa na po yan. At ang pangatlong punto gusto kong banggitin. Alam po ninyo, sa loob na isang taon, isa lamang ang impeachment complaint na pwedeng i-accept ng Kamara. Isa lamang sa loob na isang taon. Ito ho mga apat na. Parang ang Kamara pa nagsasabi na, sige, mag-submit pa kayo. Samantalang ang Kamara ay dapat i-accommodate lamang kung ano yung final ng ordinary citizens, ng civil society. Ito hindi, klarong-klaro, na ang impeachment ay ideya lamang ng mga ibang tao na gustong alisin ang ating pangalawang Pangulo sa politika ng Pilipinas and to disbar her from future offices. So, hindi na natin ngayon maaaring turuan ang sambayan ng Pilipino. Gising na po tayo. Gising na tayo. At yung mga impeachment complaint na yan should go to the waste basket. At hindi ito, sige po. Yes, Kaado, bago ko lang ipasa kay partner Admar, sabi mo nga, hindi lang isa, dalawa, tatlo, at posibleng may ikaapat pa na impeachment complaint na ipapile dyan sa Kamara. Sa tingin mo, uusad pa ito? May panahon pa na ito'y uusad? At bakit ba hanggang ngayon ay hindi pa umuusad? Alam nyo, yan nga ang issue eh. Alam nyo, gustong impeach ng mga mababahong politiko, si Leni Robredo. Ang sabi ni Presidente Duterte, stop it! Meron ba ni guni-guni ng impeachment na pumasok sa Kongreso, sa Kamara, para i-repair sa Senado, laban kay Leni Robredo? Aba, itong executive secretary natin, si Bukas Bersamin, kung ano nung binubuksan issue, pati si Sal Panelo inatake. Na hindi raw ni Sal Panelo na alisin si Leni Robredo. Hindi po yun. Wala pong nangyaring ganoon. In fact, si Sal Panelo pa nagsabi kay Presidente Duterte na huwag ituloy yun. Yun ay masamang ideya. Ako po ay isang joint producer sa government radio station noong panahon na yun. Kaya alam ko, kino-cover ko po yan eh. Na wala pong nangyaring impeachment complaint kay Leni Robredo. Stop it! Ngayon, sino na naman itong nagsasabi ng stop it? At ito po ang unang prinsipyo na gusto ko inahan ngayon. We have a lame duck president. Ulitin ko, we have a lame duck president. A storm in the teacup, magkakawatak-watak daw ang bayan, walang makikinabang, it is not an important issue, it will only divide the nation. Sinundan ba siya ng Kamara?
Di ba pag-submit ng 1, 2, 3, at possibly 4. Dapat ibasura yan ng Kamara. Hindi raw. Binabalidate daw nila at binaverify. Wala na hong sumusunod sa ating Pangulo. Yan ang nakakatakot na unang katotohanan na nangyayari ngayon na walang nagdi-discuss. Walang naglalakas loob na marami nang nangyari sa loob mula noong Pebrero 2, 2023 sa ating gobyerno, sa ating Pangulo, sa ating Speaker of the House, at ngayon kakuntsaba na ang Senate President. Oh, by mere force, ipipwersa nila yan. Samantalang ang head of state, ang head of government, the President of the Philippines, the Chief Executive, the Commander-in-Chief has already said, stop it! Pero walang sumusunod. At hindi lamang dyan, pati dyan sa West Philippine Sea. Opo. Sidetrack ako ng konti. Sabi, huwag kayong magugulo na dyan. Di ba sinabi niya noong December 13? Sumusunod ba ang Coast Guard natin? Sumusunod ba ang Armed Forces of the Philippines? Hindi ho. Opo. We are in the game of propaganda. Not by our own, but by a foreign country. Yan po ang katotohanan. Wala na po tayong Pangulo, lame duck na, iba na ho, nagpapatakbo na ating gobyerno.